Praise the Lord! Magandang umaga po sa inyo lahat, mga magulang ko kapatid, maging yung mga kababayan natin, mga kapatid natin na sumusubaybay sa ating pong live Sundays worship service ng Balot Christian Church. Binabati ko po kayo ng mapagpalang umaga rin po. Ngayon po tayo po ay tumayo at basahin po natin ang sinasabi o nakasulat sa awit 100, talatang 1 hanggang talatang 5. Verse 1, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Verse 5, napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Iskat tayo po'y sumandaling manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, kami nagpapasalamat, Panginoon, na itinulot mo, Panginoon, na maging maayos at maganda ang panahon at pinatigil mo ang ulan, Panginoon, upang kami na iyong mga anak ay sama-sama sa oras na ito na kami magpupuri at magpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Dalangin po namin ang iba pa namin mga kapatid na sa oras na ito'y patungo rito sa bahay sambahan mo, Panginoon. Ingatan at gabayan mo po sila na makarating na maayos dito sa bahay sambahan mo upang sila'y amin din makasama na patuloy na magpupuri at magpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Dakilang Diyos, dalahin ko po, Panginoon, na ang mangunguna sa amin sa pagpapaawit maging ang mga tumutugtog ay patuloy mong gabayan at patnubayan. Ayaw mo, Panginoon, ang iyong banal na presensya, Panginoon, ay patuloy na dumaloy sa kanila at ganun din sa amin, Panginoon. Lord, dalahin ko rin po ang magbibigay ng word of exhortation mo, Panginoon, maging ang magbayag ng iyong mensahe, Panginoon. I pray, Panginoon, na ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ay patuloy mo iunat sa kanila, Panginoon, at ikaw ang makita sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong tapat na iyong salita, Panginoon, na sinabi mo, Panginoon, na kung saan o dalawa o tatlo na nagkakatipon sa iyong pangalan, ay naroon ka sa kalagitnaan. Lord, salamat sa iyong presensya, Panginoon, na tunay o Diyos na ikaw ay kasama namin ngayong umaga na ito, Panginoon. Lord, we thank you so much, O God. Ibinabalik po namin sa iyo ang mataas sa papuri, kaluwalhatian, karangalan. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ng aming bugtong na anak na si Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo magkamayan sa isa't isa. Let us welcome to one another. Let us give a cheerful giver to one of us. Abang tinatawagan ko yung ating tagapagpaawit, Sister Toniet. Hallelujah. Mga kapatid, wag po tayong hinto hanggat di natin nakakamayan ang ating mga kasama. Tunay nga po na napakabuti pagmasdan na ang bawat isa ay nagkakamustahan.
Tunay nga po napakabuti ng Panginoon sa ating buhay sa araw-araw. Ano man pagsubok na dumating, araw-araw ang Panginoon ang ating kasama, ang ating kasiyahan, ang kagalakan. Amen? Amen. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano bang maging panahon, ano bang pagkakataon, ano bang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Uwa-oh, 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 uwa-oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano
Amen. Praise God. Maraming salamat sa ating worship team. Tunay nga na napakasarap na puri sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Praise God. Ngayon po ay patuloy po natin ihanda yung ating mga puso, yung ating mga pandinig, at tatawagin po natin ang magbibigay ng word of exhortation sa ating si Sister Shirley. Palipakaw po natin siya para sa pagkakas ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Pastor. Good morning po sa lahat. Sa kabila po ng panahon, masarap po ay matulog, di po ba? Pero salamat po dahil nandito po tayo. Okay. So, tunay nga po napakabuti ng Panginoon. Amen? Yan. So, meron lang po akong tanong sa bawat isa na nandito ngayon o nasa live stream. Ano po? Kung ikaw ay utusan ng Panginoon na pumunta sa isang lugar na ayaw mong puntahan o makita man lang, susunod ka ba? Yan. Ano kaya? Siyempre, si Lord yun, di ba? Susunod ka. Yon. So, tunay nga po na sa sitwasyon ng ating bansa ngayon, yung sunod-sunod na rally, impeachment na naman, ganon, ay nagpaalala po ito sa akin ng isang panahon. Ano po? February 22 to 26, 1986. Na nagkaroon po na ano kayong meron noong ganong buwan ng EDSA Shrine, no? EDSA power, people power sa EDSA po. Ano po? Yan po yung sa time po na kinuha po ng mga Amerikano ang Marcoses, dinala sa sa Hawaii. At nag-take over ang Aquino administration. Sa time pong yun, February 22, habang nagkakaroon po ng people rally doon, dumadaan po kami. Dahil may sinundo po kami sa airport na founder namin ng Prayer Warrior, na galing ng Greece. At dumaan po kami dyan, hinaharang po yung taxi namin. Kasi kailangan naming mag-sign ng laban. Hindi makadaan ang sasakyan, hinaharang, hindi kami makaalis. So ang ginawa, nautakan ng aming founder, sabi niya, sige, sign tayo ng L. Isigaw natin, love. Di ba? L, love. So habang sumisigaw kami, dito ako on side, siya sa harapan kasi, at dito naman yung isa naming kasama. Sabi kami sa loob ng taxi, love, love, love. Gumaganong kami. Pinaandar kami, tuloy-tuloy kami kasi akala nila laban yung sign namin. Ganun po katindi noon. Binubuksan yung taxi namin. Akala kasi kasama kami doon sa rally na yon. At tunay nagkaroon nga ng pagtatagumpay, yung People Power 1. At nang magkita nga po kami rito ni Pastor noong time na yon, Pastor Rudy, sabi kong ganun, Pastor, nakakalungkot po. Sabi kong ganun. Sabi ko, nakakalungkot naman kasi hindi po ang kapangyarihan ng Diyos ang naitaas, kundi kapangyarihan ng tao. Sabi niya, oo nga sabi niya ganon. Pero talagang ganon, wala tayong magagawa. Sabi niya ganon. So, ang lungkot-lungkot ko po noong time na yon. Hanggang po dinala po ako ng Panginoon na mag-work dito sa NFS, time na yon.
2001 na nagkaroon uli ng people power, no? January 17 to 25 naman po yun. Ano po? To 22. Ano po? People power 2 at nagtagumpay uli. Ano po? At nung nagtagumpay po ito, ano po? Sa time po ni former President Joseph Estrada at nag-take over yung Arroyo administration naman po. Di po ba? So, lungkot na naman ako. Talagang umiiyak ako. Sabi kong ganun, nagtagumpay na naman ang kapangyarihan ng tao. Sabi kong ganun. So, nagpe-pray kami. Ganon. So, talagang lungkot ng puso ko noong time na yon. Nagtagumpay na naman ang people power. Ganon. Nang sumunod po, sa kalungkutan ko, isang araw, ano po, natulog ako, pero dama ko pa rin ang kalungkutan sa puso ko. Nang bigla po akong nanaginip ako na nasa isang church daw ako, na hindi familiar sa akin ang isang church, na nagpo-pull down daw ako ng stronghold. Lord, binibreak ko yung power ng idolatry, na rebellion, ng pride, ng arrogance, ganun daw ako ng ganun. Tapos bigla po akong nagising sa isang audible voice. Ang audible voice ay sinabi po na, puntahan ang EDSA Shrine. Alam niyo po ba na, nagulat ako kasi alam niyo po ba na yung EDSA na yan, yung revolto doon sa EDSA Shrine, ayaw kong makita. Kahit dumadaan po yung bus dyan, dahil pumupunta po kami ng Kabayan Hotel Cubao, hindi po ako tumitingin dyan. Ayokong makita po yung revolto. Hindi ko maintindihan kung bakit ayoko. Ganon. Tapos sabi ko, pinapapuntahan sa amin. Lord, sabi kong gano'n, ba't naman doon pa? Sabi kong gano'n. Kailang no choice, kailangan mo sumunod. Sinabi ko po sa grupo, sabi ko sa group, na naginip ako, sinabi ni Lord, nagising ako sa audible voice na sinasabi na pumunta raw doon sa EDSA Shrine. Sabi ng head ko, kasi lalaki pa po yung head ko dati, hindi po pwede, Shirley. Sabi niya gano'n, babae ka. Sabi niya gano'n. May dalawang pastor po na nagsabi na sasama kami. At may dalawang intercessor din na nagsabi na sasama sila. So, naging 5 po kami, tumuloy po kami pagpunta roon sa EDSA Shrine. Ano po? Tapos, nang pagpunta po namin doon, pagpasok pa lang po namin, di namin alam, church pala yung ilalim ng EDSA Shrine. Ano po? Nang pumasok kami, biglang sabi ko, ito yung nasa panaginip ko na lugar, na kung saan nagpo-pull down ako ng idolatry. Sabi kong ganon. Tapos, guys, sabi ng kasama ko, pastor, hiwa-hiwalay muna tayo rito. Mag-ano tayo, para hindi halata. Ganon. So, hiwalay kami. Tapos pumunta po, tapos after niya, sabay-sabay po kaming 5. Dinawag ko po 5 warriors na umakyat po sa EDSA Shrine. Ano po, akyat kami doon. Ano po, ako po kami, 3 kami nakaharap kami sa POA, dito po banda. Ayoko po pumunta ron kasi nga, ayoko nga makita. Ganon. Ang kaso, sabi po ni pastor, nung kasama namin, at si Alika, punta ka rito. Sabi ko, bakit? Sabi kong ganon. Basta pumunta ka. Tingnan mo to. Alam niyo ba kung ano yung nagugulat ako? Kung anong nakasulat doon? Ito po, basahin natin. So, pakita po natin yung word ni God na nakasulat doon sa EDSA Shrine mismo. Ano po? Natunay nga po na ang puso ko ay parang time na yun, na hindi ko po maintindihan. Galit na galit po ako noong time na yon dahil parang, sabi ko, ano pa yan? Nilapastangan na salita ng Diyos. Ganon. Ito po yung nakasulat. Basahin po natin na sabay-sabay. 1, 2, 3, go. If my people my name, humble themselves and pray, and seek His face, and turn from their wicked ways. Ano sabi? Will hear from heaven. Yan. Amen.
If my people which are called by my name humble themselves and pray and seek his face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sins and heal their land. Yan ang nakasulat po doon. Talagang sabi ko, bakit ginamit pa ang salita ng Diyos dito? Panay naman panay naman ang ginagawa nila yung pagre-rebelde sa lugar na to. Sabi ko ganon. Sabi ni pastor sa akin, nung kasama namin pastor, sipain mo na. Sabi ganon. Ako talagang, ng time na yun, sabi ko ganon, inano ko talaga sa galit ko dahil parang sa feeling ko nilapastangan na salita ng Diyos na ginamit doon. So sabi ko in Jesus name, sabi ko ganon. Lahat kami nag-declare ng time na yun, nag-break kami ng power of idolatry, rebellion, arrogance and pride sa lugar na yun. May nag-declare na yung ganid sa position, ganid sa at sabi namin, wala nang magaganap na people power sa lugar na to. Namin ganon. So, tapos po niyan, we anoint the place, umalis kami, ganon. Dahan-dahan kaming umalis kasi nakita po namin, ang dami ng mga tao, baka biglang magkaroon ng media po, bigla kaming kunan, nag-exit po kami ng dahan-dahan. Ganon. Ngayon, din po natin pagkatapos po niyan, April 25. April 25 to May 1, nagkaroon po uli ng People Power 3. Pero praise God, hindi na po nagtagumpay. At since that time, wala na pong naganap na people power. Hindi na po nagtatagumpay. May nakalagay po doon na People Power Monument. Naging People Power Monument na po, na ginagamit yan lagi sa rally po. And last time, alam natin, merong ribbon, white ribbon, yung sa kabila natin, alam niyo po ba bakit sila nagrarally? Dahil sa pag-idol nila sa isang tao. Idolatry. Di po ba? Kaya nagkakaroon sila ng rebellion. Balikan natin yung salita ng Panginoon. Yung Tagalog po. Sabing ganon, ang aking bayan, ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan, sabing ganon, magpakumbaba, dumalangin, hanapin ang ang aking mukha, at talikuran ang masamang mga lakad. Sabi ang pangako ng Panginoon? Didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanyang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanyang lupain. Di po ba? Ito pong 2 Chronicles 7:14 ay tinukoy, pinagkaloob ng Diyos sa kanyang bayang hinirang, ang Israel. Po ba? Sa panahon ni Haring Solomon. At ito po ay tugon niya sa panalangin ni Haring Solomon matapos pong matayo yung templo sa Jerusalem. Pero ngayon po ba, applicable pa rin po ba ito sa atin? Siyempre po, applicable to sa mga Kristiyano. Di po ba? Ano sabi ng Panginoon? Magpakumbaba. Ang po na magpakumbaba ay kayabangan. Inaano po tayo ng Panginoon na magpakumbaba. Putulin na po natin ang kayabangan sa ating buhay. Sa pamilya, kung minsan nagkakaroon ng samaan ng loob, dapat may pagpapakumbaba. Ama ng tahanan, ina ng tahanan, kahit ang mga anak,
marunong humingi ng sorry. Alam niyo po yung, kaya minsan nagiging magulo ang isang tahanan. Kung ang bawat isa hindi marunong maghingi ng sorry. No? Ama ako hindi ako pwede humingi ng sorry. Pride po yun. No? Pero kapag ang bawat isa marunong humingi ng sorry, tanda po yun ng kababaang loob. No? Magpakumbaba. Pangalawa, dumalangin. Laging panatilihin natin ang laging manalangin. No? Maging mapanalanginin tayo. Kung hindi tayo marunong manalangin, ngayon kailangan nating matutong manalangin. Dahil pala ang ano ng Panginoon sa atin. Dumalangin. Panalangin natin mga mahal natin sa buhay. No? Ipanalangin natin ang mga magulang, panalangin mga anak, lalo nag-aaral. Naingatan ng Panginoon, lalo sa influensya ng kamunduhang ito. Ano po? Na walang mapahamak. E paano kung hindi marunong manalangin ang tatay at nanay? No? So dapat matuto pong manalangin ang mga magulang. Ipanalangin ang pamilya, pamanalangin ang iglesia, ipanalangin ang bayan. Ano po? Pangatlo, ano sinasabi? Hanapin ang aking mukha. No? Paano natin nahanapin ang mukha ng Diyos? Di po ba? Paano natin nahanapin ang mukha ng Diyos? Hahanapin natin, lagi tayo dapat nasa presensya ng Panginoon. No? Hanapin natin, ang salita ng Diyos, lagi natin basahin, pag-aralan ng salita ng Diyos, at tayo ay hindi lamang magbasa. No? Mag-memorize tayo ng salita ng Diyos. Nung nagtuturo pa po ako ng Sunday School, intermediate hawak ko, pinamemorize ko po sa kanila lagi Psalm 23. Bukod sa Psalm 23, yung table of contents, pinamemorize ko po yan from Genesis to Revelation po. At syempre, ako din, kailangan ko mag-memorize. Kami po sa office, inano po namin lagi yung Psalm 24, Psalm 91. Sa mga managers, sa mga COO nandoon, pag nag-lead kami ng prayer, mga supervisors nandoon. Pero kailangan din po kami, alam namin yon. Memorize namin yon, Psalm 24, Psalm 91, Psalm 23. Dapat alam po natin yon. Dapat meron tayong, pag umalis tayo, meron tayong memorize na Bible, na Word of God. Ano po? Ano po? Alam niyo po, ang seek His face, hindi lamang po magbasa ng Bible, mag-memorize, anong ayuno. Fasting. Doon po lalong makikita ang mukha ng Panginoon. Natatandaan ko po, 1998 po ako napunta dyan sa work ko. 1999, nagkaroon po kami ng 3 days fasting. Tubig lamang po. Naranasan ko mag-fast ng 5 days, 7 days, tubig lang. Fruit fasting, Daniel fast. No? At ito pa ang sa akin. Naranasan ko po mag-fast ng 40 days. Nung Intercessor of the Philippines pumunta po ng Cebu, doon po ginanap ang Jubilee. Sabi po ng manager sa amin, palakasan kung sino ang makakasama sa inyo. Challenge sa akin yun. Sabi ko, Lord, sasama ako. Magpapas ako ng 40 days, 1 meal. 1 meal lang naman. Ganon.
Isang meal, hindi ako kumain. Every day yon, 40 days. Hindi ko po yun sinasabi. Ako lang at si Lord. Tapos, alam nyo, praise God, nasama po ako at na-experience ko ang Jubilee celebration po. Kaya, nakita ko po, ng time na yon, hindi po mahirap manong presence ni Lord. Panawagan sa pagsunod sa Kanya, kung susunod tayo sa Kanya, mabilis lamang po. Kapag tayo nasa presence ni Lord, alamin natin Kanyang kalooban sa ating buhay. Ano pa ang sinasabi ng Panginoon? Talikuran ang masasamang lakad. Bisyo? Ano mang bisyo mayroon ka? Inggit, galit, kasinungalingan, pagiging arrogante o rebellion, talikuran na po yan. At ang sabi nga po ng Panginoon, didinggin ko sa langit, no? Didinggin ko sa langit, at ipapatawad ko ang inyong kasalanan, no? Ang ating mga kasalanan, papatawad ng Diyos, no? At pagagalingin niya ang ating lupain. Diba? Ang ating mga tahanan, ang buhay natin, pagagalingin ng Panginoon. Alam niyo po ba? Kung lahat nga lang po, ito nga naalala ko po to nung time na naririnig ko po yung mga nagrarally. Ang time na yun, na may nagrally nga po, yung 3 days, yung sa kabila natin. Sabi ko, Lord, di ba, inano na namin yan, na ikaw na dapat ang maitaas dyan sa lugar na yan eh. Hindi ng kapangyarihan ng tao. Pero alam niyo po ba, kung lahat lamang ng mga Kristiyano, walang denominasyon, walang Baptist, walang Pentecostal, walang mga denominasyon na yan, evangelical, magsama-sama, mag-prayer gatherings, doon mismo sa prayer, sa People Power Monumento, no, monument, at doon itataas ang doon mag-pull down na stronghold ng idolatry, rebellion, ma-pull down yung spirit ng ng arrogance, pride, corruption, na yung mga pinagrarally na yan, na yung mga involved sa flood control na yan, ay ma-expose, maparusahan na, sama-sama yan, maitataas ang pangalan ng Diyos dyan, mabibigyan siya ng karangalan, siya mabibigyan ng kaluwalhatian sa lugar na yan. Malay mo, baka nga bigla siyang dumating at dagitin lahat tayo sa alapaap, di ba? Ano? O kaya, itong pangako ng Panginoon, pagyagalingin niya ang bansang Pilipinas. Hindi po ba? Kung nagkakaisa lang ang mga leaders ng mga Kristiyano, hindi nagkakanya-kanya. Ano po? Requirements, magpakababa, manalangin, seek His face, turn from their wicked ways. I will hear from heaven, I will forgive their sins, and I will heal their land. Yan po. Sana po ay maging po ito sa atin, na ito pong salita ng Panginoon ay maging gabay po natin sa ating spiritual na paglakad sa mundong ito. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita. At tunay nga po na ang salita mo ay patuloy na buhay. Patuloy po ito, Panginoon, na maging gabay namin sa aming paglakad, sa aming pamumuhay spiritual, Panginoon. We declare blessings sa bawat pamilya. We declare blessings sa church, sa bawat iglesia, Panginoon. And we declare blessings, Holy God, sa aming bansang Pilipinas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa lahat.
Maraming salamat, Sister Shirley. Ngayon po ay naniyayaan ko po ang bawat isa na tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong babasahin ay matatagpuan sa unang aklat ng Timoteo, chapter 4, verses 1 to 16. At ganito nga po ang nasusulat. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga uling araw ay tatalikuran ng ilan ng pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu, sa mga katuroan ng mga demonyo. Ang mga katuroang ito ay pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat. Sapagkat ang mga ito'y nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing spiritual mula sa mga salita ng pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod mo. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Sa halip, sanayin mo ang iyong sarili sa makadiyos na pamumuhay. Sa pagsasanay ng katawan ay meron ding pakinabang, ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan sapagkat ito'y may pangako hindi lamang sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Totoo ang salitang ito at dapat paniwalaan ng lahat. Dahil dito, nagsisikap tayo at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na ng mga sumasampalataya. Ituro mo at ipatupad ang lahat ng ito. Huwag mong hayaang hamakin ninuman dahil sa iyong kabataan, sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya, sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan, sa harap ng mga tao, sa pangangaral at sa pagtuturo. Huwag mong pabayaan ang kaloob na ibinigay sa iyo ng salita, nang magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo ng mga matatandang pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at pagukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. Huling talata po. Pagkaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Salamat sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y makaupo na. Ngayon po ay ating ianda ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos na ihatid po ni Pastor Orlan Rosario. Okay, maraming salamat. Kamusta po? Kamusta po ang ating buong isang linggo? Maulan ba? So, ang atin pong talatang binasa kanina, ito po ay sulat po ni Apostol Pablo sa kanyang mini-mentor na si Timoteo. Ano po? At bago po ang lahat ay nais ko po tayo po muna ay yumukat manalangin. Mapagpalang Ama, maraming salamat po sa pagkakataong muli kami ay makapag-aral ng iyong salita. Dalangin po namin ang paggabay ng iyong Santong Espiritu upang ang aming puso't isipan, O Diyos, ay makaunawa sa nais mong ipahayag sa umagang ito. Patuloy, O Diyos, na kami ay iyong turuan at patuloy na ang kalooban mo ang siyang lubos na makapangyari sa aming pong pakikinig ng iyong salita. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na madakila, O Diyos, sa lahat ng bagay na ito. At patuloy na ito ay maging
kalakasang espiritual ng bawat isa. Patuloy, O Diyos, kami ay nagpapakumbaba, patuloy na ang aming puso't isipan ay patuloy na paging dapatin mo sa aming pong pagsamba sa umagang ito. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, yung atin pong talata na mula po sa aklat ng unang Timoteo sa kabanatang 4, Kabanatang 4, 1 hanggang 16. Ayan. Pero may pagtutuunan po tayo dito ng pansin at magpo-focus po tayo sa isang talata din po dito. Naalala ko yung time na ako po ay nasa province pa, sa Aurora. May nakipag-usap sa akin. Sabi, Pastor, pwede ba tayo mag-aralan? Ano po siya? SDA. Alam niyo po yung SDA? Seventh-day Adventist. Opo. So, sa time po na yon, napunta po kami sa talatang ito. Ano po? Ang sinasabi po kasi dito sa talatang mula po doon sa talatang 1 hanggang 2, sabi po doon, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Nung nabanggit ko nung nabasa po yung katuruan ng demonyo, nagalit po sa akin. Nagalit po yung tao sa akin. Sabi ko, hindi ka dapat magalit sa akin. Kasi ang ginamit natin ay yung inyong Biblia. Yung Bible nila mismo ang ginamit namin. At yan ay hindi ko gawa-gawa. Yan ay salita ng Diyos at yan ay yung ginagamit yung Biblia. No? Bakit po siya nagalit? Kasi sa kanila maraming mga kautusan, mga bawal-bawal. Ano po? So, ang unang talata mula 1 hanggang 5 ay ang panawagan po sa atin ng Apostol Pablo at sa kanyang mini-mentor na si Timoteo ay mag-ingat. Mag-ingat. Ano po? Kasi nga, sabi nga sa mga huling araw, iiwan ng ilan ang pananampalataya. Actually, yung kausap ko, ang pinagsimula ng aming pag-uusap ay tungkol sa pagkain. Ano po? At nung aming pong basahin ang talatang 1, nagalit na siya sa akin. Kaya sabi niya, ibig mong sabihin yung aming ginagawa, yung aming mga nakasanayan, ito ay aral ng demonyo. Yan yung agad sa aking sinabi, nagalit siya sa akin. Sabi ko, hindi yun ang hindi ko sinasabi yan. Yan ay sinasabi ng salita ng Diyos na Biblia ninyo. So yun, kaya hindi ka dapat magalit. Alam niyo yung nangyari doon sa tao. Inaway niya yung kanilang ministro, pinakapinuno nila. Nagalit doon. Sabi, aral pala ng demonyo yung mga tinuturo dito eh. So, medyo parang nagkaroon ako ng nakonsensya ako. Kasi itong taong ito, araw at gabi, nakikita ko siya, nagbabasa siya ng Bible nila eh.
umaawit siya ng himno, no? Sa isang iglap, sa aming pag-uusap, nawala lahat yun. Bumalik sa dating kanyang nakasanayan, no? Yung pag-iinom, pagbabarkada, no? Naging basagulero, hindi na nagsimba. Sabi ko, kasalanan ko pa yata. Okay na sana, no? Kaya lang, doon kasi ay may itinatama tayo, no? At dito ay, ang salita ng Diyos, talaga, pagka ating pong pagbubulay-bulayan, minsan mahirap tanggapin ang katotohanan. Kasi ang salita po ng Diyos ay hindi pwedeng baliwalain. Ano po? Ito po ang sabi nga sa chapter 3 verse 16 yun ay doon sa may pinaka 2 Timothy pala, 2 Timothy yon, na kung saan ang salita po ng Diyos ay nagtutuwid, for correction. Ito ay nagtutuwid sa mga maling katuruan. At ang ating pong tatalakayin ngayon ay patungkol po ito sa pamumunong dapat tularan. Pamumunong dapat tularan. So dito po ay bilang mga lingkod ng Diyos, kahit hindi tayo leader ng iglesyang ito, kapag tayo ay Kristiyano, tayo po ay leader. Alam niyo po ba yun? Ano po? Na dapat ay makita yung mabuting halimbawa ni Kristo. Ayan po. Na dito po ay at atin pong pagtuunan yung sinasabi po dito sa mga naunang talata. Ang sabi po doon sa verse 2, ang mga katuroang ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling. Ayan, alam naman po natin yan. Maraming mga katuruan ngayon, binabaluktot ang salita ng Diyos. Para lamang sa kanilang relihiyon. No? At marami silang inaangkin sa salita ng Diyos na kung saan ay para sa kanilang mga sarili. No? Ang sabi po doon sa verse 3, ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakauunawa ng katotohanan. Ayan. Di ba? Ayan, marami. Siguro alam naman ninyo kung anong mga relihiyon to. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa. Anong relihiyon ba yun? Na? Pinanggalingan ng karamihan yan eh. Ayoko nang banggitin, alam niyo na yan. At sabi dito, at ang ilang uri ng pagkain. Ito yung talagang isa sa nakasakit din sa kanya. Kasi yung sa Seventh-day Adventist ay maraming bawal. Maraming bawal kainin. At ang Seventh-day Adventist ay may tinatawag na vegetarian. Hindi sila kumakain ng meat. Puro vegetable lang. Pero yung mga na-reform na Seventh-day Adventist, kumakain sila manok. Pero yung baboy, hindi. Iyan yun, Oo. So, yan yung mga bawal, pinagbabawal. So, dito ay ang sabi sa verse 4, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pasasalamat. Yan, sapagkat ang mga ito'y nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Kaya nga tayo mga Kristiyano, bago tayo kumain, nagpe-pray. Di ba? Para yung ating kakainin, hindi ito makasama sa atin.
No, maliban na lang kung sinabi ng doktor, bawal mong kainin ito, kinain mo pa rin. Alam mo makakasama sa'yo. Ay, pinag-pray ko naman eh. Pero hindi po yun, no? Hindi yun katuwiran. Ano po? Ang pangalawa po ay, una, di ba, maging maingat. Pangalawa ay maging mabuti. No? Sa talatang 6 hanggang 10, no? Tayo po bilang mga lingkod ng Diyos o tinawag sa paglilingkod ay sabi niya sa verse 6, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo. Ni Kristo Jesus. Na ipapakita mong pinalakas ka ng mga turo tungkol sa pananampalataya at sa mabuting aral na iyong sinusunod. Actually, si Timothy, bago pa ito i-mentor ni Apostol Pablo, siya po ay may mananampalataya na lola. At ganoon din ang anak. Ano po? Sa aming mga pastor ay sinasabi nila, sino kaya ang magmamana? No, yung pananampalataya. Sino yung magpapatuloy? Ano po? Sabi nga kung si Neil ay musician, si Nasba ay musician. Ha? Physician. Ayan. So, hindi porket pastor ang isang leader o ang isang tao ay pastor na rin yung susunod. Na anak niya, no? Na anak niya. Kumbaga sa balut, hindi naman naging pastor yung anak ni Pastor Paul para pumalit sa kanya. Nangyari lang yon kay Pastor Deles. Na after ni Pastor Deles, si Tim. No, doon nangyari. Pero dito makita po natin na ang pagsasalin ito ay sa Diyos, no? Kalooban ng Diyos. Sa panahon nga ni David, may nagpatayan dahil sa posisyon ni Haring David. No? Yung isa ay sumabit sa ng sanga. Kilala nyo? Si Absalom. No? At dito makita po natin ang pinili ng Diyos, anak ni David kay Bathsheba. Sino yun? Si Haring Solomon. Ano po? Sino si Bathsheba? Siya ay dating asawa ng kawal ni Haring David. Kung ating pong bibigyan ng pansin ito, sa ating requirement, sa ating mga qualification, hindi natin tatanggapin si Solomon. Di ba? Kasi anak siya sa Di ba? Pero yun yung kalooban ng Diyos. Niloob ng Diyos. Na? Si Haring David, gusto niya siya ang maggana ng tabernacle. Na? Pero hindi siya ang talagang inilaan ng Diyos doon. Yung kanyang anak, si Solomon. Kaya natayo ang Temple of Jerusalem. Yung pagpaplano na kay David, pero nasa anak niya yung pagpapatuloy. Na makita po natin dito na siguro ang kailangan lang natin ay yun nga, maging mabuting halimbawa na dapat tularan. Sundan man ito ng ating anak, okay. Kung isang miyembro dito ang papalit sa ating pastor, pwede din. Ano po, basta ito po ay kalooban ng Diyos. So sa ating pong bansa ay nabanggit kanina ni Ate Shirley yung sa Chronicles, ano?
ang titignan po natin ng ating bansa is hindi maganda ang nangyayari. Ano po? Ako sa aking pananaw naman ay maraming mga Kristiyano, maraming mga namumunong Kristiyano at mga bishop, no? Mga reverend, sila yung nangunguna para malito ang mga tao. Yeah. Nagkakanya-kanya, watak-watak ang mga Kristiyano. Bakit? Anong dahilan? No? Sabi ni Ate Shirley, idolatry. Tama nga. Dahil kung wala tayong mga iniidolo, titignan natin kung ano yung kalagayan talaga ng ating bansa, sino yung gumagalaw ng tama o hindi sa mga namumuno sa ating pamahalaan. Maayos no? Pero yung konsintihin natin yung mga pagkakamali ng ibang mga namumuno, hindi tama. No? At pagtibayin pa natin yung mga kamalian nilang ginagawa. Kasi ang Kristiyano dapat sa tama lang tayo. Hindi tayo dapat umayon sa mali. Yan po, no? Dito po ay dapat maging halimbawa tayo, yung kabutihan ang siyang iiral. Maipakita, no? Yung tamang pagtuturo sa bawat ating pong nasasakupan. No? Marami akong kakilala kasi na mga Christian church ngayon ay mas kampi pa nga sa pananaw nito nitong kabila. Nung nagrally ang kabila, nandun siya Nagpunta sila. May mga kapasturan, mga bishop, mga na sinang-ayunan nila yung rally. No? Okay lang kung para sa kapayapaan, sa kaayusan ng bansa, pero kung meron tayong tawag dito, yung pinapaborang isang tao lang, hindi tama. Mas lalo kung taong yun ay mayroong kaso. Di ba? Na dapat harapin sa batas, sa bawat mamamayan. Ayan po, no? Na dito, sabi nga ay huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga, sa halip pagsumikapan mong maging makadiyos. So, isa rin ito sa mga bagay na humahad lang, no? Maraming tao kasi ay nabubuhay sa alamat. Ano bang alamat yan? Alamat ng pinya? Alamat ng mustasa? So, maraming ganon, Although, yung mga alamat na yan, kung titingnan mo, may mga aral, may mga values siya na binibigay. Pero wag tayong magtuon ng pansin sa mga alamat na yon. Kundi dapat tayo ay magtuon sa salita ng Diyos. Amen po. So sabi po sa verse 8, may pakinabang sa pagpapalakas ng katawan, ngunit ang pagsusumikap na maging makadiyos ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Sapagkat ito'y may pangako, hindi lamang sa buhay na ito, ngayon, kundi maging sa buhay na darating. So physically, marami tayong pinaghahandaan, more on physical, yung physical natin, kahit pagyamanin mo ng pagyamanin yan, darating ang araw, mamamatay yan. No? Pag namatay yan, mabubulok. Pero kung ang ating pong pinaghahandaan ay spiritually, ang salita po ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kasiguruhan, no?
na ang buhay po natin hindi lamang dito sa lupang ito, tayo po ay may buhay na walang hanggan. Ano po? At ang sabi dito, totoo ang salitang ito at dapat paniwalaan ng lahat. Dahil dito, nagsisikap tayo at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na ng mga mananampalataya. Ayan. So, kasi kung ibabaling lang natin ang ating pansin sa kung ano yung makabubuhay sa ating physical, wala sana tayo dito. No? Hindi tayo sana pupunta sa church para makinig ng salita ng Diyos. Magsama-samang sumamba. Ano po? Ayan. At pangatlo, sabi, maging halimbawa. Ito po. No? Ito po yung isa sa itinuro ko noong last Monday. Ano po? Last Monday po ay naanyayahan po ako magsalita sa flag ceremony sa aming pong barangay. At yung binabanggit po sa talatang 12, ang sabi po doon, huwag mong hayaang hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya. Sa iyong pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. So dito po ay ang Apostol Pablo po ay nangaral po siya at nagpaalala, no, kay Timoteo, no, na maging mabuting halimbawa. Kasi napakabata pa talaga ni Timoteo. Kaya sinabi niya, huwag mong tingnan na ikaw ay bata, no? Yung mamumuno ka sa mga elders, tapos ikaw ay nasa young age pa, no? Mahirap 'yon, no? Kasi unang-unang reaction ng iba, mga adult, anak lang kita. 'Di ba? Yun yung magiging reaction. Pero dito, paano siya maiintindihan at matatanggap, no? Ang sabi dito, gumamit ka, sabing ganoon, sa pananalita ay maging mabuti kang halimbawa. Sa pananalita, yung unang binanggit ni Apostol Pablo dito, no? Sabi niya, maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita. Yan, unang-una pagsasalita. So, kung sa pagsasalita pa lang ay disappointed na agad sa iyo yung walang po at opo, dapat may po at opo dahil nakatatanda no. So, kailangan 'yon, ano? At andun nararamdaman nila yung pagpapakumbaba mo. No? Kahit pa merong konting correction sa kanila, kumbaga nagko-correct ka sa kanila, pero wag mo silang i-correct na parang ikaw yung tatay. Bilang anak ay dapat ang yung pagko-correct ilagay mo sa level, no? Na hindi mo naman gagalitin ang iyong ama, no? Ganun dapat. Sabi nga sa pananalita, no? Yung una. Ayan. Kaya nga kung ang isang mangangaral ang maririnig sa kanya ay puro hindi maayos na pananalita, puro tawag dito, pang-iinsulto, no? Hindi ka papakinggan. Marami ay lalayas, aalis, no? Meron akong isang preacher na narinig ko yung mensahe, no? Dumating yung late na
na member, pinauwi. Sinigawan, ang dami-daming tao, di ba? Siyempre mapapahiya yung tao. Hindi tama 'yon. Bilang tagapanguna ay sabi nga, paano ka tutularan, no? Kung gano'n ang gagawin mo sa iyong miyembro. Hindi rin tama 'yon, no? At ang sabi doon, pangalawa, pag-uugali. Yun nga, yung isa 'yon, no? Kung ang ugali ng isang mangangaral o namumuno ay masangsang at hindi maayos ang pag-uugali, hindi ka tutularan, no? Hindi ka tutularan. At ang pangatlo is pag-ibig. Ayan, kaya nga kailangan sa pananalita, sa pag-uugali, dapat ang lahat ng ito may pag-ibig. Ano po? Kasi kung walang pag-ibig, hindi ka papakinggan, hindi ka susundin. No? Ang mangyayari, pagtatalo ang kalalabasan. No? Mag-aaway lang kayo. So, yung pang-apat, pananampalataya. Kung hindi tama ang iyong pananampalataya, hindi ka makapamumuno na magiging mabuti kang halimbawa na dapat tularan. Ano po? Kung ang pananampalataya mo ay nasa tama at nasa ayos, ito ay may pag-ibig, no? Magagawa mo ang mga bagay na ito, no? Ang panghuli niya diyan is malinis na pamumuhay. No, malinis na pamumuhay. Alam niyo ba, mula pa sa Old Testament hanggang New Testament, hindi lahat naman ay maayos yung pamumuhay ng mga tinawag ng Diyos eh. No? Naging maayos ang kanilang pamumuhay nung sila ay sumagot sa panawagan ng Diyos. Unti-unti sila po ay nagbago, no? Yan. So yun po, no, at pang-apat, magpatuloy. So verse 13 to 16, ang sabi po doon, habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao sa pangangaral at sa pagtuturo. Ayan. Marami po ang mga pastor na nilisan at nag-give up na sa ministry. Bakit? Anong dahilan? Dahil sa hirap ng buhay. Maraming mga pagsubok na hindi nila kinaya. Bakit kaya? Kulang sila ng pananampalataya. Maring kulang sila sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang paalala ni Apostol Pablo po dito, magpatuloy kahit anumang sitwasyon. Anumang pagsubok, magpatuloy. Ano po? Ang sabi dito sa verse 14, huwag mong pabayaan ang kaloob ng Espiritu Santo na ibinigay sa iyo nang magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo ng mga pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. Marami po akong kakilala, inordain, pinatungan ng kamay, tumalikod. Ano po? Bakit kaya? No? Yung tinanggap po nilang gampanin at panawagan ng Panginoon sa kanila, hindi talaga sila seryoso. Hindi nila naiintindihan
yung pagkatawag ng Diyos sa kanila. Bakit po? Kasi kung naiintindihan nila, hindi sila mananangan sa sarili at sa mga sitwasyong kanilang nararanasan. Ano po? Kasi sabi po dito ay may kaloob ng Espiritu Santo. Bawat mananampalataya, bawat tinanggap ng Panginoon, binigyan ng kaloob, kakayanan. Pero karamihan po kasi, kaya sila ay tumatalikod, hindi po nila alam ang mga bagay na ito. Or maaring alam nila, pero sila po ay nananangan pa rin sa kanilang mga sarili. Kaya ko to. Biglang dumating yung yung pagsubok. Si Pedro na lang, naalala nyo? Panginoon, hanggang kamatayan, ibubuwis namin ang aming buhay. Hindi ka namin hayaang mahuli, no? Maparusahan. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Itatatwa mo ko 3 beses. Hindi natin alam. Maganda kung ang mga tumalikod na lingkod ng Diyos na ito, katulad ni Pedro, na nakabalik. Ano po? Hindi man natin sila huhusgahan. Maaring dumaan man sila sa mga pagsubok na yan, may plano ang Diyos, no? Kung sila po ay para sa Panginoon talaga, babalik at babalik po sila. Katulad ni Pedro. Ang isang bagay po dito, si Pedro, bagamat andon yung kanyang pagtitiwala sa sarili, ang hindi niya nakita doon ay ang Panginoong Jesus, idinalangin na siya. Ang sabi ng Panginoong Jesus, idinalangin na kita sa Ama. No? Napaka-importante po ng prayer. Ano po? Tayo po ay, ang bawat Kristiyano ay covered ng prayer ng Panginoong Jesus. At yung mga hindi natin kayang idalangin, yung kaloob sa atin na banal na Espiritu, ito yung tumutulong sa atin. No? Para mapagtagumpayan ang mga bagay na ating nararanasan sa araw-araw. Sabi po sa 15, isagawa mo ang mga ito at pag-ukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. So, kailangan mo magpatuloy, kailangan mong hakbangan lagi anumang sitwasyon dahil ikaw ay tinitingnan ng marami. No? Kasi panghihinaan ang marami kung ikaw ay tatalikod. Di ba? Naalala ko yung kay Jimmy Swaggart. Nung dumaan siya sa pagsubok, maraming mga miyembro nagkanya-kanya na. No? Affected ang mga member. Pero salamat sa Panginoon dahil nakabalik na si Jimmy Swaggart sa ministry. No? Parang yung kay Pedro, no? So, doon makita po natin na inaalaw ni God ang mga bagay na iyan. Hindi para ibagsak ang iba, panghinaan ang iba, kundi ito ay inalaw nga ni God para tayo makita natin, magsumikap tayo talaga, magpatuloy sa ating pananampalataya. Ang sabi niya sa verse 16, pakaingatan mo ang iyong pagkilos, pagtuturo, patuloy mong gawin ang mga bagay na ito upang maligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Ayan. So, kaya nga dito ay hindi basta-basta, hindi biro ang pangangaral ng salita ng Diyos. No? Ang pagtuturo po, ito po ay kung wala ang gabay ng banal na Espiritu, kung wala ang salita ng Diyos na nagbibigay ng linaw sa lahat ng nais ipabatid ng Diyos,
hindi po natin magagawa ito. Ano po? Ang nais po ng Apostol Pablo, ang kanyang minementor na si Timothy ay maging malakas sa lahat ng oras, lahat ng sitwasyon. Bilang mananampalataya at naglilingkod sa Panginoon, ay kailangan niyang pagtagumpayan anuman ang kanyang sitwasyon sa buhay. Ayan. Bilang pagtatapos po ay mayroon po isang ilustrasyon dito. Ang atin pong vision is yung parola, no? Parola, di ba? Yung ating nandiyan sa ano. Sabi, ang isang parola o lighthouse ay nananatiling nakatayo sa gitna ng malakas na alon. Hindi nito pinipigil ang bagyo. Ngunit nagbibigay ito ng liwanag upang ligtas na makarating ang mga barko sa kanilang destinasyon. Ganyan ang isang mananampalataya o leader, hindi maiwasan ang mga pagsubok at maling katuruan, ngunit sa pananatili sa katotohanan at kabanalan, nagiging ilaw siya na gumagabay sa iba. Tayo po yung manalangin. Mapagpalang Ama, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa patuloy na pagpapaalala, O Diyos. Tunay nga po, O Diyos, kami ay kung wala ang iyong gabay, kung wala ang mga halimbawang ito, O Diyos, ay hindi po kami makatitindig po, Panginoon. Salamat sa iyong banal na Espiritu, siyang patuloy nagbibigay sa amin ng kaalaman, karunungan, upang maunawaan po namin ang layunin ng iyong salita. Salamat po sa aming pong buhay na patuloy namin itong nais ipagamit sa iyo. Ikaw, O Diyos, ang siyang mabigyan ng tunay na kaluwalhatian at karangalan sa lahat ng aming gagawin, sa pananalita, sa aming pong pamumuhay, pag-uugali, O Diyos, sa aming pong sa pag-ibig at sa bagay po, O Diyos, andyan ang pananampalatayang iyong kaloob sa bawat isa. Higit sa lahat, kami po, O Diyos, ay makapamuhay na may kalinisan. Dahil ikaw ang aming Diyos na buhay, ang Diyos na banal at tunay na aming pananangnan sa buhay na ito upang kami ay patuloy na hahayo at magbibigay ng karangalan sa iyong pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, itong aming dalangin. Amen. God bless po. Maraming salamat, Pastor Orlan. Ngayon po ay darako tayo sa ating pagkakaloob. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7 to 8, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Sige po, sa mga nais pong magkaloob.
Ngayon po ay aking inaniya ng bawat isa na tumayo para po sa ating panalangin pastoral sa pangunguna po ni Pastor Edwin Gregorio. Tayo po ay manalangin. O Diyos, salamat po sa mga salapi na nalikom. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin at naway bigyan niyo kami ng karunungan at kaalaman at kakayahan upang ang mga pananalapig ito ay magamit para sa iyong kaluwalhatian, upang ang iyong mga salita at ang pamamahayag ng mabuting balita ng kaligtasan ay maisulong at may pangaral sa maraming mga tao. Ama, sa mga sandali rin ito, amin pong inilalapit sa inyo ang aming bansa. Naway kahabagan niyo po, Panginoon, ang aming bayan. Tulungan niyo po, Panginoon, maging ang aming Pangulong Bongbong Marcos, 10 ng kanyang mga gabinete, hanggang sa pinakamababang nanunungkulan sa aming bayan sa barangay. Kayo nawa po, Panginoon, ang tumulong, magturo, kung ano ang mga dapat na gawin upang ang aming bansa ay umangat ang kabuhayan at magkaroon, Panginoon, ng magandang kabuhayan ng aming mga kababayang naghihirap. Ama, dalahin ko rin po ang bagyo na marami ang napinsala, lalo na sa lugar ng Mindanao. Naway kayo po, Panginoon, ang tumulong sa kanila sa pamagitan ng pamahalaan na gagabay at mag-iingat at tutulong at aagapay sa kanila. At sa mga tao na inyong gagamitin upang sila, Panginoon, ay mabigyan ng kahit na tulong man lang sa paninimula sa mga nasalanta sa kanilang mga tahanan, mga binaha, sa kanilang mga barangay. Kayo nawa po, Panginoon, ang mag-iingat sa aming bayan. At naway ang bagyong ito ay hindi na po makapaminsala hanggang sila ay makaalis sa aming area of responsibilities. Ama, dalahin ko rin po ang pamunuan ng iglesyang ito, na patuloy kayo, Panginoon, na magbubuklod at magkaisa sa pamagitan ng pag-ibig na nagmumula sa inyo. Karunungan na manggagaling sa iyo upang mapamahalaan ng maayos ang iglesyang ito, at naway kayo po, Panginoon, ang mapapurihan at maluwalhati at masamba. Sa mga sandali rin ito, amin din po nilapit sa inyo, aming mga kapatid na may mga karamdaman, gaya po nila Brother Neil, nila Sister Nida, at ng iba pa namin mga kapatid na dumaranas po sa banig ng karamdaman. Sa mga nagme-maintenance, sa mga araw-araw ay gumagamit ng gamot para sa kanilang mabilis ang paggaling. Kayo po, Panginoon, ang mag-provide ng lahat ng kanilang mga pangailangan, at higit sa lahat ang mabilis ang paggaling. Inilapit din po namin sa inyo, Panginoon, sa mga sandaling ito, ang aming kapatid na Sister Mary Ann Lumokso. Salamat sa kanyang kaarawan. Naway patuloy niyo po siya, Panginoon, na pagpapalain, iingatan at bigyan ng magandang kalusugan, buhay na magagamit para sa paglilingkod sa inyo. Naway kamtin niya ang kagalakan ng paglilingkod sa inyo, ang buhay na masagana, mabiyaya, at kayo po, Panginoon, na magpapala sa kanya, maging sa kanyang mga mahal sa buhay. At kayo nawa po, Panginoon, ang magpatuloy na gagabay at mangunguna sa kanyang buhay. Salamat po, Panginoon, maging sa mga kapatid namin na mga magdiriwang pa sa mga susunod na mga linggo. Kayo po, Panginoon, ang magpala sa kanila at mag-ingat. Marami kaming mga kahilingan, Panginoon. Alam nyo ang aming mga nasa puso, nasa aming isipan. Mga panalangin na aming inilalapit at dinudulog sa inyo. Naway pagaanin niyo, Panginoon, ang aming mga pasanin, mga alalahanin at isipin na sa araw-araw ay nagbibigay sa amin ng kabigatan sa aming mga puso.
Tulungan niyo po kami, Panginoon, na bigyan ng kagaanan ng aming mga buhay. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging matatag sa pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa aming mga buhay. At salamat sapagkat meron kang mga pangako na aming pinanghahawakan. Na tunay na hindi niyo kami iiwan, hindi niyo kami pababayaan. Kahit na kami ay dumaan sa matitinding pagsubok, mga bagyo, alam namin, Panginoon, na nariyan ka at handang umagapay sa bawat isa sa amin. Ang dalangin lamang namin, Panginoon, na may patuloy niyong palalakasin ang aming pananampalataya at papagtibayin ang aming pagtitiwala sa inyo. Salamat po, Panginoon, sapagkat meron kaming Diyos na matatawagan sa mga panahon na kami nanghihina, ikaw ang nagpapalakas. At sa panahon na kami ay nalulungkot, ikaw ang siyang nagbibigay sa amin ng kagalakan. Ito po ang dalangin, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay makaupo. Ngayon po, darako tayo sa ating greetings and announcements. Ngayong linggo po ay meron po tayong celebrant. Bukas po, Lunes, July 13, ay magdiriwang ng kanyang kaarawan si Tita Mary Ann Lumukso. Advance happy birthday, Tita Neng. Nandun po siya sa likod. Atin pong batiin mamaya. Para naman po sa ating wedding anniversary, wala po tayong magdiriwang ng kanilang anibersaryo ngayong linggo. Ngunit gayon pa man, sa mga magdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo na wala rito sa listahan, ay happy birthday and happy wedding anniversary ang pagbati ng Balot Christian Church. Sa ating mga announcements naman po, mga gawain sa loob at labas ng simbahan, meron po tayong prayer meeting every Saturday at 7:30 p.m. Dito po ginaganap sa ating simbahan. Ito rin po ay mapapanood via Facebook Live sa parehong araw at oras. Saturday po at 7:30 p.m. dito po sa ating simbahan. Bible study every second and third Sunday at 2 p.m. po after the service. So please be guided accordingly. Meron po tayong Bible study. Dito rin po ginaganap sa ating simbahan. Men's and Women's Fellowship every fourth Sunday after the service. Yan po. Regular na po yan for further announcements para po sa mga kababaihan na nais sumama sa gawaing ito ay mangyari lamang na lumapit kay Tita Lisa Carino. At sa mga kalalakihan naman po ay maaari naman po kayong makipag-ugnayan kay Pastor Romy Makaspak or kay Pastor Edwin Gregorio. Fourth Sunday po yan ng kada buwan yung ating Men's and Women's Fellowship. Board of Council and Workers meeting every second and third Sunday. So, today is second Sunday sa lahat po ng may kinalaman at involved sa meeting na to. Meron po tayong pagpupulong pagkatapos po ng ating service. Para naman po sa ating proyekto sa loob ng ating simbahan, patuloy ang ating Saliwanag May Ginhawa project na naglalayong i-improve ang ating mga electrical fixtures and wirings, and at the same time, yung ating pong objective na magkaroon ng ikalawang palikuran, ang ikalawang palapag ng ating simbahan na dyan po natin ilolocate. Siguro ho, sa kada ika-4 na linggo ng buwan ay bibigyan po namin kayo ng side-by-side monitoring sa kung magkano na po ang nalilikom natin sa kada buwan. So yun lamang po. Sa mga nais pong magkaloob or magbigay ng kanilang donasyon, naroon po sa ating likod ang envelope na nakalagay sa Liwanag May Ginhawa sticker. Ayan po, hawak ni Pastor Romy. Salamat po. Ito po ay hindi nalilimita sa cash donations. Maaari po kayong mag-donate ng mga bagay na may kinalaman po sa ating proyekto. Yun lamang po. Meron pa po bang mga additional announcements? Wala na po ba? Kung wala na po, ay inanyahan ko po ang bawat isa na tumayo para po sa ating closing song natin ng ating worship team, to be followed by the closing prayer and benediction of Pastor Edwin Gregorio. Ang speaker po natin susunod na linggo ay si Pastor Romy Makaspak. Ang ating pong exhortation ay Sister Lisa Carino. At ating pong tagapanguna ng awitan ay si Pastor Orlan Rosario.
Mga kapatid, tunay nang nagpapasalamat ako sa Panginoon sa buhay ng aking mga lola, ng aking mga tiyahin, ng aking mga kamag-anak na nagpapatuloy sa Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ng dakilang katapatan. Tunay nga po tapat ng Panginoon sa ating lahat dahil sa bawat lahi na meron tayo, Panginoon ay patuloy na gumagawa sa ating buhay, sa ating mga nasa buhay. Tayo man ay nagkaroon ng pagsubok, pero hindi niya tayo pananatili gano'n. Kundi ang Panginoon ang itatayo tayo sa lahat ng oras.
amin at bayan. Tunay na kami ay iyong ginagabayan, umuhubog sa kapanalan ayon sa iyong nais at kalooban. Naway kami, Panginoon, ay mamuhay na naayon sa iyong kalooban, sa iyong katwiran, na papatuloy na maglilingkod sa iyo habang taglay ang buhay at lakas. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo at ang pag-isama ng Santong Espiritu ang sa sumating lahat ngayon at magpakailanman. Amen.